Magandang umaga po, magandang hapon po sa ating lahat, mga kapwa Tagalangit. Welcome po sa ating video presentation na patuloy po nating ginagawa para sa lahat. Belated Christmas celebration and advance Blessed New Year. Alam niyo po na whether we like it or not, papayag man tayo at sa hindi, patapos na po talaga ang 2023. At mayroon po tayong blessings from the Lord na sure po tayong ibigay ni Lord yung 2024. But gusto ko pong dalhin ang bawat isa sa buhay na tinatawag na wise living. Kumusta po ang ating buhay sa 2023? Ano po ba ang nangyayari sa buong taon sa buhay natin? Una, sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, ang ating pong support in the kingdom, in kingdom expansion. Pangatlo, ano po ang ating nagawa sa ating pamilya? Pangapat, ano po ba ang ating contribution sa ating community? Dahil tayo po ay nilagay ni Lord sa lugar kung saan tayo ngayon, mayroon pong purpose si Lord doon. Una, tayo po ay maging blessing sa kanyang kaharian. Tayo po ay luluhod sa samba sa dakila niyang pangalan. Kilalanin siya na siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa buhay natin. That's God is the source of everything. Anumang meron tayo, yun po ang pag-acknowledge natin in the form of worship. Ibig sabihin, sinasamba po natin siya. Kumusta po? Ano pong nangyayari sa 52 Sunday sa 2023? Dahil sa 2023, meron pong 72 linggo, Sunday po. Ilan pong Sunday na ibigay natin kay Lord? Mga kapatid, pangalawa, ano po ba ang ating nagawa? Ano po bang support na ibigay natin kung pag-usapan natin yung kingdom expansion? Dahil gusto ni Lord yung kingdom, ang lugar na ito ay bababa ang kanyang kaharian at ito'y lalawak, lumawak at lumawak sa lugar natin, sa sanlibutan natin, sa pamagitan natin. Dahil ang kingdom of God ay nag-umpisa po sa puso natin. The kingdom of God is hindi mo masumpungan through observation, because the kingdom of God start within our heart. Sa puso po natin nag-umpisa. Ito po ba'y na-expand, mga kapatid? Because the kingdom of God is not a matter of eating nor drinking, but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pag yung righteousness na ipasa po natin sa ibang tao, yung pong joy na ipasa po natin, joy in the Holy Spirit, yung pong righteousness na extend po natin sa iba, then we have contribution sa kingdom of God. Alam niyo bakit? Alam niyo po ba na, mga kapatid, sino mang sumampalataya sa Diyos, sino mang tatanggap sa Panginoong Hesus, the Bible says in Romans 3:22, bababa po yung righteousness ni Lord sa buhay natin. Ipagkaloob ni Lord yung righteousness. Ibig sabihin, pinatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Romans 3:22, lahat ng tumanggap at lahat ng sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesukristo, magkaroon po siya ng righteousness. Because the kingdom of God is righteousness. So, nasa atin po ang kingdom ni Lord. Pag na-share mo po sa ibang tao, tatanggap sila ng maniwala sila sa Panginoong Hesukristo, tanggapin nila ang Panginoong Diyos sa buhay nila, then bababa din ang righteousness from God. The kingdom of God ay bababa sa kanila. So, na-expand yung kingdom of God na nasa atin, start within us in Luke chapter 17, ay na-expand, lumawak dandahan. At kung marami po ang tumanggap sa ating Panginoong Kristo at naniwala sa ating Panginoon, lumawak po ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God. Because the kingdom of God hindi po patungkol sa pagkain. The kingdom of God hindi po patungkol sa pag-inom o satisfaction ourselves, our desire, but it is
righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Alam niyo po, yung peace po, yung pong kapayapaan, nasa Diyos po yan. Hindi po maibigay kanino man. Kaya kung nangarap po tayo ng kapayapaan, lumapit po tayo sa ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Ngayon po, mayroon po ba tayong contribution sa 2023? Kung wala po, praise God. Mayroon pong another year, ipagkaloob si Lord sa atin sa 2024. Ngayon po, kumusta po ang ano pong na-contribute natin para sa kabutihan ng ating pamilya? Tayo po ba'y naging mediator? Tayo po ba'y naging peacemaker sa ating pamilya? Tayo po ba'y nakatulong sa ating pamilya para maging magaan ang trabaho at maging magaan ang mga pasaning kabigatan? Tayo po ba'y naging blessing sa ating pamilya o tayo po'y pasaway sa ating pamilya? Ano po bang naibigay po natin sa ating pamilya dahil whether we like it or not, mga kapatid, tayo po'y part sa pamilya. Sana po'y tayo po'y nakatulong na maging magaan po ang pasanin ng ating mga magulang sa ating mga anak. Nakakatulong po tayo, tayo po'y naging pabigat. Katulad ng mga tatay na lasinggiro. Lalong nagpabigat sa pamilya. Ang asawang babae ay lalong nabibigatan sa lahat ng pasanin sa bahay. Ang mga anak nabibigatan dahil walang ibang ginagawa ang tatay kundi mag-inom, sasama sa mga barkada at mag-inom. Wala talagang plano sa pamilya. Ang aking pong ipaabot na tingnan po natin ang nangyayari sa buhay natin sa 2023. Ano po ba ang naibigay natin sa ating community? Tayo po ay naging nakakatulong sa ating community. Tayo po ba'y bumuto ng ayon sa ating konsensya o bumuto tayo ayon sa pera? Sumukhang pera tayo. Pag bumuto tayo ayon sa pera, kaya ang mukha natin parang naging parang piso na. Hindi po ganon. Ngayon po, tingnan po natin. Alam niyo po ba ang kasaganaan sa pamilya? Depende po yan sa management. Kumusta po ang ating management sa ating resources? Alam niyo po, hindi po natin makita yon kung hindi po natin isinusulat, hindi natin nilista. Magkano po ba ang income natin sa buong taon? O gawin nating magaan sa isang buwan, magkano po bang income natin? So ipalagay natin 10,000. Praise God. O palagay natin 20,000. Ang kita natin pumasok sa ating pocket. Tingnan niyo po, magkano po ang gastos mo sa isang buwan? Ay kung mga kapatid, kung maliit po ang income, ang pumasok kaysa lumabas, mga kapatid, kung malaki po ang gastos kumpara sa income, ibig sabihin maraming utang po tayo ngayon. Bakit ko po bakit sinishare ko po sa bawat isa, mga kapatid? Dahil mayroon pong kaming papasok na taon, 2024. Kailangan po natin, mga kapatid, maging wise. Kaya nga binigyan ho tayo ni Lord ng utak. Naniwala po ba tayo may utak tayo? Sige, tingnan mo yung katabi, naniwala po ba tayo may utak yung katabi natin? So gamitin po natin, balansin po natin. Tingnan po natin ang nangyayari sa 2023 para maka-adjust po tayo sa 2024. At tingnan nyo po, magkano po ang natanggap po natin sa buong taon? Umabot po ba ng 100,000? Try nyo po. Unahin niyo po yung cash sa kanila yung in-kind. Yung in-kind, lagyan niyo ng price. Magkano po? Then tingnan niyo po kung nakapag-tithes po ba tayo ng maayos. Ngayon po, tingnan niyo po magkano pong gastos natin sa isang taon. Kung kumita ho tayo ng 200,000 sa isang taon, tingnan niyo po yung gastos sa isang taon. Tingnan niyo po magkano. Kung gumasta ho tayo ng 220,000, 250,000, sigurado may utang tayo ngayon. Kung kumita tayo ng 200,000 sa isang taon, kung gumasto tayo ng 150,000, ibig sabihin may savings ka ngayon. Kasi bakit mahalaga po ito? Dahil papasok na po ang bagong taon, 2024. Mag-adjust po tayo. Kasi mga kapatid, alam niyo po, yung plano ng Diyos, ang plano ng Diyos ng Jeremiah 29 verse 11, plans to prosper us
Hindi po pwede matupad ang prosperity sa buhay natin kung wala po tayong proper management. Kung hindi ho natin minamanage ng maayos ang ating resources na ipinagkaloob ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo po ang ating, ano po ang sabi ng John chapter 10 verse 10, mga kapatid. Alam niyo po ang sabi ng John chapter 10 verse 10, Jesus came to give us life, life full of blessings. Si Jesus po ay naparito upang bigyan ho tayo ng pagpapala, masaganang buhay. Paano po natin makitang masagana kung hindi po natin minamanage ng maayos? Alam niyo po, napakaraming the problem of the Filipinos, mga kapatid, hindi marunong mag-manage. Yun po ang findings ng mga Japanese analysis. Yung mga financial analyst sa Japan, the problem of the Filipinos, hindi marunong mag-budget, hindi marunong mag-manage. Dahil gasta ng gasta, hindi naman binibilang at hindi kino-compare sa ating kinikita. Bakit ko po i-share? Dahil sabi po ng Bible, be wise as a serpent but be harmless as a dove. Maging mautak po tayo, maging maalam po tayo, maging wise po tayo. Mga kapatid, mag-adjust po tayo dahil alam niyo po sino pong nagbigay sa atin ng kalakasan? Si Lord. Sino pong nagbigay sa atin ng pag-iisip? Si Lord. Kung hindi natin gagamitin yon. Kasi sabihin ko po sa inyo, pag hindi ho tayo nakapag-tithes ng maayos, mga kapatid, meaning to say, hindi po natin minamanage, hindi po natin inaayos yung wisdom na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Bakit ko po isinishare ito, mga kapatid? Dahil alam niyo po, patapos na po ang 2023. Makita po natin ano po ba ang nangyayari sa buhay natin. Ano po ba ang ating naitulong sa ating pamilya? Ano po bang naitulong natin sa ating community? Ano po bang naitulong natin, na-support natin sa kingdom expansion? And ano po ba ang nagawa natin kay Lord? How's your worship sa ating Panginoon? Paano po ba? Kumusta po bang pagsamba natin kay Lord? Ito po ba is optional? Alam niyo po ba, huwag niyo pong biruin si Lord dahil ang worship po ay kailangan kasi ito ay non-negotiable. Hindi po ito pwedeng ipagpalit ng pera, ipagpalit ng ninuman. Yung worship para kay Lord dahil tayo po ay nilikha ng Diyos to worship Him. Amen po. Amen po. Alam niyo po, gusto ko po i-share sa inyo na pag nakita natin saan tayo nagkulang sa taong ito, 2023, pag nakita po natin saan tayo medyo malakas, ipagpatuloy po natin, i-enhance po natin, o ito yung magandang strategy. Pero kung nakita po natin dito tayo mahina, ayusin po natin para sa 2024 lalong gumanda ang buhay natin. Di ako po'y naniwala sa lahat ng mga naniwala sa Diyos ay mas lalong pagpalain ng Panginoon sa 2024 kung gagamitin po natin ang tatlong bagay. Number 1, yung pong panampalataya natin sa Diyos. Pangalawa, yung pong pag-ibig natin sa Diyos. Pangatlo po, ang ating pagsunod sa Diyos. Pang-apat po, mga kapatid, ang ating management po. Pag-aayusin po natin yung management natin, then 2024, you will experience breakthrough. You will experience so much blessings from the Lord. You will experience so much grace from God. So much abundance 2024. Mga kapatid, maranasan po natin yan. Apat na bagay po. Number 1, ating panampalataya, i-activate po natin. Ibig sabihin, huwag po tayong huwag po tayong lumuwag sa panampalataya sa 2024. Dahil hindi po natin alam ano po ang pwedeng mangyayari. Ano po, hindi pa natin alam ano mayroon sa 2024. Kaya higpitan po natin panampalataya sa Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, ay lalo natin pagtibayin, lalo nating palakasin ang ating pagmamahal sa Diyos sa 2024. Mga kapatid, mas lalo nating ipakita ang totoong pagmamahal natin sa Diyos sa 2024. Pangatlo po, mga kapatid, ay ipakita po natin na tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesukristo, hindi po siya pupunta sa impyerno, siya po'y ang lahat ng susunod sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang assurance na tayo po'y makauwi sa langit. Dahil ang lahat ng instruction ng Diyos ay para langit. Kaya mga kapatid, kaya nagsabi po si Lord, nagsabi po si Lord, pumasok kayo sa maliit na pintuan dahil makipot po ang daan papuntang langit. Subalit malaki ang pintuan, malawak ang daan papuntang impyerno. Nagbigay po si Lord ng instruction. Kaya susunod po tayo sa Panginoon para po secure ng ating eternity. Anumang mangyari, mga kapatid,
ay secured ho tayo dahil sumusunod tayo sa Panginoong Kristo. Huwag ho tayo sumunod sa kapitbahay. Huwag po tayong sumunod sa mga marites. Huwag po tayong sumunod sa mga taong, mga kapatid, lalo na sa mga taong malayo sa Diyos. Dahil hindi natin alam saan tayo dadalhin, but sure tayo na dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Uuwi tayo sa langit pag sumunod tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Pang-apat po ay napakalaga po yung financial management. Yung pong management natin. Ima-manage po natin ang maayos ating oras. Hindi po pwedeng walang time kay Lord. Mga kapatid, ima-manage po natin ang ating resources. Anong mayroon tayo? Ima-manage po natin ang maayos. And this is my declaration. Lahat po ng mga anak ng Diyos sa Jesus Soul Winning Church, you will experience financial freedom, you will experience financial breakthrough, you will experience abundance sa 2024. Gawin niyo pong apat. Number 1, higpitan po natin ating panampalataya sa Diyos. Number 2, ipag-ibayuhin po natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Pangatlo po, susunod po tayo sa Panginoon. Anumang instruction ng Lord sa magitan ng kanyang lingkod through the servant of God, mga kapatid, anumang instruction sa salita ng Diyos ay gagawin po natin, at pang-apat, ima-manage po natin ng maayos. Then, mga kapatid, I believe you will experience breakthrough. So much abundance. You will experience the grace of God. Mga kapatid, mag-operate po sa buhay natin because alam niyo po, mahal po tayo ng Lord. Gusto po ni Lord na maging useful po ang buhay natin, mga kapatid. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. The Lord will bless us. This is my declaration, mga kapatid. Sa 2023 patapos na because of God's favor, God's blessings, and my declaration sa 2024 we will enjoy God's protection and blessings. Basta higpitan po natin ating panampalataya sa Diyos, pag-ibayuhin po natin ating pagmamahal sa Diyos, express po natin sa anong alam natin at kaya natin ipakita natin pagmamahal sa Diyos. Susundin natin ang Panginoon at gagamitin po natin at i-develop po natin ating management skill. Then God will bless us. Amen? Amen. God bless you po. God bless you po. God bless.